join? Who is Miss Joan, who is joining? EJ, bati ka muna please. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Pulis na pulis. Yes, oo, pabigyan. And acknowledge ko lang, of course, the hardworking staff of MMK. Andito sila, starting off with our executive producer, Miss Lindsay. Hi, Miss Lindsay. And the rest of the production team. Who is joining, John? Who's joining EJ here? Well, okay, kalma muna. But before that question and answer, we'd like to show you a new and very special trailer of MMK Break 44. Please watch this. Please, Senior Inspector Renny Tyrus. Okay. So, who would like? We're now open for the question and answer. Siguro, the first question will come from. Nasaan na si Jude? Nasaan na si Jude? Oo, nakatulong ka kayo ng marami, Jude, ha? At least hindi ka nagtataray masyado today sa Facebook mo. Pinatala ka ng editor mo. Ganyan. Go, Jude. Good afternoon. EJ. Ang saya ni Mami Jo. You'll have your turn. Sige. But for now, it's Jude. Go ahead, bebe. EJ, paano mo prepare yung sarili mo to assume nitong role na to? Yun po, papasalamat ko sa MMK kasi pinagawa sa amin yung pumunta kami dun talaga sa SAP sa Santa Rosa, Laguna. Kung saan yung camp. Pinagawa sa amin, nag-immersion kami. Siyempre, nag-observe, and then ginawa namin yung mga training nila. And siyempre, part na din po yung nanood kami sa YouTube kasi di ba, nababasa naman natin sa mga news tsaka nakapanood naman natin. So, doon kami kumuha ng hugot. Ayun. Immersion. Pero during the taping or the shooting ng episode na to, anong pinakamahirap na part na ginawa mo? Oo nga, babe. Ang lahat mahirap. Walang madali. Ayun si Derek, oh. Ay, Derek. Laki. Kasi lahat pinapagawa niya sa akin eh. Hindi ko alam pinapagawa niya lahat sa akin. Hindi siya takot na ipagawa sa akin lahat. Siguro pinakamahirap, ano ba? Wala na akong maalala ng madali eh. Physical, siguro po yung... Actually, lahat talaga eh. Lahat yung sa assault, hirap na hirap kami gawin. Kasi ubos na yung oras namin, kailangan namin gawin ng tama. Tapos, minahabol kaming oras, plus sa bigat ng mga bitbit namin, yung mga baril na dala-dala namin, lahat sobrang hirap. Nagkasakit na nga ako eh. Yun. Lahat po na eksena namin, mahirap talaga. Mas hindi ko malala yung madali. Ay, Tito. Okay, thank you, Jude. But before that, siya yung director na pag-direcin nyo na siya ng 5-part MMK, wag nyo lang siyang paupuin dito. Let me acknowledge our director, Direk Gary! Fernando, ikaw na, Direk, sobra! Ang ganda ng mounting shot. Congratulations, Direk Gary. And joining us sa presidential table, starting off with Tina, our production manager. Acknowledge ko na Miss Roda de la Serna. And the head of our creative, Miss Mel Mendoza del Rosario. Na hindi ko magkakaroon sa press ko na para sa Hopeless. Okay. Ay, excuse me. Hindi ako nasabihan ako same morning. Okay. L of promo. L ng promo of Star Cinema. Ayun na, nagsimula na. Sabi ko, hindi ako fireman. Correct. Standby, naghihintay ng sunog. Diba, Tita Pinon? Ayun. And more questions? Mami Jo, it's your turn to ask questions. Ayan, go ahead, Mami Jo. Congratulations on your role here. I'm sure everybody will remember you because of the role. Pero ano yung pagkakaintindi mo sa pangyayari? Kasi kwento ko lang to, EJ had the past 2 presents with solo with Coco and solo with Angel. Very emotional din ang mga sagot ng nila, no? Naging emotional sila. Kung ano ang naging, after doing the episode, nag-iba ang pagtingin nila sa mga kapulisan, special with Special Action Force. Ikaw, is that the same question you were gonna ask? Ano yung pagkakaintindi mo sa mga nangyayari at saka doon sa character? The whole thing. Kakaintindi ko po, dito sa episode na to, sobrang dami ko pong na-realize. Sobrang dami kong natutunan dito.
yung SAF. Hindi, para sa akin, napakaswerte kong artista, napakaswerte kong tao na ako po, binubuhay ko yung pamilya ko nang hindi nalalagay yung sarili ko sa panganib po. Kasi sila talaga, nandun sila, ginagawa nila yung mission nila, hindi nila kung makabalik sila ng buhay. And sobrang iba rin yung hindi lang sa mga pulis sa humanga, kundi yung pamilya din po nila. Kasi yung pamilya nila, kaya nilang, hindi ko alam paano nila natatanggap na yung mga mahal nila sa buhay, nandun nakikipaglaban sa gera na anytime pwedeng mamatay. And kaya, kasi parang calling talaga, no? Siguro kung may message ka dun sa character mo, kung ano siguro yung gusto mo sabihin dun kay Renny. mahal ko siya. Hindi, mahal ko po talaga siya. Mahal ko yung mga SAF. Minahal ko talaga sila. Yung isang linggo kong taping, nabuhay ako sa mundo nila. Iba yung pagkakako sa kanila. Nakapag-post na ako dahil doon na parang mahal na mahal ko po talaga sila. Hanggang pag-uwi sa bahay doon nakakatulog. Pag umuwi sa bahay parang naisip ko pa rin yung mga itsura nila, ng mga kasama ko. Ang sarap pala nilang nakikitang tumatawa, kumakain, nakangiti. Kasi nung pinagmamasdan ko silang lahat, parang alam mo yung nai-imagine ko yung nangyari doon sa mga sapalo na pwedeng mangyari sa kanila. Nakikita ko silang patay. So, ibig sabihin, AJ, you worked with actual staff members? Yes po, kasama namin. Ginamit? Kasama namin. Actually, sa mga staff na yung artistang kasama ko dun sa operation sa Mama Sapano, siguro mga 3-4 lang. Lahat po yun. Lahat commandos. Kaya nabuhay po kami ni Coco na staff. Kasi sila yung kasama namin kumakain, tumatawa, nakikipagkwentuhan sa kanila. So the pain must be real, real yung pain because you're dealing with same gentleman na nakatrabaho nung namatay, di ba? Mami Jo. Nung nagpunta ka po nung last week, yung flag racing ba yun? Kahapon po. Ay, kahapon ba yun? 2 days ago. Oo. Meron bang nakausap kang Monday. Militar na they made a comment on the MNK doing the or may sinabi ba sila How was it pala, the flag racing that you were with PNP chief? Ayun, kahapon. Actually, yung mga sinabi po nila parang hindi ko alam, parang ayoko pong i-share. Kasi syempre po, yun yung sa kanila baka lumaki lang. Kasi, di ba po, may mga sinabi sila na baka may mga tao mag-react kung sasabihin ko na. So sa amin naman po talaga yun. And syempre, papasalamat sila sa MMK kasi... okay, nagpapasalamat na rin. Papasalamat po sila talaga na pinagawa sa amin itong MMK episode na to bilang pagpupugay sa kanila. Napanood daw nila? Hindi pa nila napanood, pero gusto nilang tapusin itong isang episode para buo. Papadala na lang Special screening. Special screening po dun sa PNP. Okay. Are we sending? Yun yung request talaga nila. Gusto lang panoorin sabay-sabay sila. Ang mga kapulisan. Siguro by Sunday. Thank you. Thank you. Lincoln. Thank you, Mami Jo. Next question? Okay. Yes, hello. Sini. May chance pa na na-meet mo yung family ni Sir Renny? Hindi po. Pero Sino? yung MMK lang po nang ipag-usap sa kanila. Siguro po, feeling ko, sila sensitive pa. Ayaw pa nilang makipag-usap sa amin. And syempre, pag bilang kami artista, pag biglang kinausap namin sila, baka makita niya sa akin si Sir Tyrus. Medyo makamukha mo So, syempre, nasa character. Siguro, can we have Miss Rhoda? Oo nga. Miss Rhoda, kasi Dito, Tita Mel! nakwento natin yung kay tinampanan ni Coco. Naikwento rin ni Coco. At least may encounter kasi siya dun sa girlfriend, di ba? Si Angel de Meron. How was it naman with Renny Tyler ba? Tyrus. So, kasi namin siya naman si Tyler. Tyrus.
Very sensitive yung family. Lalo na nung Totoo. nawala si Renren, siya lang yung nag-iisang lalaki dun sa family. Siya yung kinakapitan ng buong pamilya. Siya yung kailangan tumindig dahil lahat sila puro babae na eh. Nanay niya at mga kapatid niya. May byuda na siyang kapatid. Siya yung Iba rin tatay pala ng ang tatay. kulay ng buhay nitong si Renren. Iba. Pag Baka Renren tinignan, naman ako close. Okay, good. Iba din ang iba. pain. Ibang-iba siya. Sabi ko nga, nung naghahanap kami ng kwentong pwedeng feature sa MMK, hindi pwedeng isa lang. Dahil parehong naharap namin dalawang pamilyang ito at nakausap. Okay. Miss Ning, more questions? One more Go ahead question po. na lang. Yes, last question na lang. Yung, nagbago ba yung perspective mo sa life or yung pananaw mo sa buhay nung nagampanan mo yung character nito? And in what way? Mas minahal ko yung magulang ko. Siyempre, mahal ko na sila. Pero mas yung parang life is short. Parang gano'n. So, kailangan mo talagang habang nabubuhay ka, mahalin mo yung magulang mo. Kasi yung character ni Tyrus, gano'n talaga eh. Mas ano siya sa nanay niya. Oo, mas mananay po siya. And yun nga, mas pinapahalagan ko. Kami palang mga artista dapat sa simpleng puyat, simpleng pagod, hindi kami nagrereklamo. Kasi yung pinagdadaanan nila para buhayin yung pamilya nila, mas mahirap po. Kami, puyat lang kami. Pero parang minsan, di ba, nakakaramdam kami ng, ano ba to? Ano ba taping na to? Hindi pa ba tapos to? Hindi pa pack up to? Pero sila, magdamag, may pitpit silang baril. Yung buhay nila, yun ang pinaka-importante. Yung buhay nila, nasa pilit ng kamatayan sila. Pero dahil sa trabaho nila yun, mission nila, sinumpaan nilang tungkulin, ginagawa pa rin nila. So yun, napakaswerte ko palang tao. And saludo talaga ako sa mga. Paano mo na-interpret yung gano'n ano? Yung, alam mo, medyo dangerous yung trabaho, yung pagiging, yung ganyang sundalo, yung pagiging police. Sa pagkikipag-usap mo, sa pagganap mo, paano mo na-interpret na bakit sila tumatanggap ng ganong trabaho? Sa tingin mo lang, as a person, ikaw alam ko, aktor ka, ganyan. Pero sila police, ano sa tingin mo yung interpretation mo? Minsan kasi ako kasi, gusto ko talaga maging police nung bata ako. Okay. Kaya yun sa MMK, papasalamat din ako kasi kahit hindi ko siya nagawa sa totoong buhay, dito man lang naramdaman ko ng ilang araw na, sap ako, police ako, kaya enjoy na enjoy ako sa taping. Ako kasi, gusto ko mag-police kasi gusto ko astig, ganun. Parang, pag police, kamil ka, gwapo ka, macho, parang ganun yung dating gusto ka, nakakalalaki. Pero nung ito na nakasama ko sila, hindi lang pala ganun. Sobrang dami nilang pinagdadaanan. Ang bigat, ang hirap pala. Sobrang hirap. And nakakaawa po sila. Ako naawa sa kanila. Nung araw na yun, kung pwede lang humingi ng posisyon sa gobyerno, parang sana na ako ng gobyerno, matulungan ko sila. Yung ganun. Nag-iisip talaga ako ng pwede itulong sa kanila. Pero syempre, hindi pa naman ako ganun kataas na tao para makatulong sa kanila. So sana dito sa episode na to, maging ehemplo kami para yun, makatulong sa kanila. Okay, thanks EJ. Miss Ning, thank you. More questions from this side naman? Si Arniel siguro ng PEP has a question. Hi Arniel, you have something to ask? Kuya Ted. Si Ate P. Ate P. Ano yung nagpapakilala mo doon kay sa ginampanan ng character? Ano ba yung mga ibang? Yung kung ano yung buhay niya. Si Renny Tyrus, kaya siya naging police din. Nung bata siya, medyo hindi sila close ng tatay niya. Binubuli siya nung bata siya. So marami siyang bubog. And sobrang close siya sa nanay niya. Tapos, ang dami niya pinagdaanan, tubong Sambuanga siya. Sa unit nung kay Coco, karakter ni Coco, para silang taga Sambuanga. And lagi silang doon sa lugar nila, magulo, umaalis sila. Kasi ang daming barilan din, yung mga ganon. So kailangan niya talagang magpulis para ipagtanggol yung pamilya niya. Ipagtanggol yung lahat ng tao sa lugar nila na nakikita niya, na witness niya lahat na ito yung ang gulo-gulo ng lugar namin, sino magtatanggol. Kaya may dialogue ako doon, nakita niyo sa trailer na kung hindi ako, sino? Kung wala ako, kung walang tutulong, paano? So yun po yun.
Siguro, direct. Direct! Baka pwedeng konting sa Oo, direct. may questions about mounting na talagang wow lang talaga. Mga direct. Din ako Siguro sa ano natin si Direct Gary Yes. na sumagot. Direct Okay. Gary. Sige na, Direct Gary. Tapos mo naman ang episode niya, pwede na. Ayan, thank you. Beside EJ, please, Direct. We will now entertain questions for, ayan, medyo lalakas na loob ni Falcon kasi may kasama niya ng director. Kamusta ang love life? How colorful ang love life ni Senior Inspector Ren? Ikaw. May love life daw ba siya? Ako po o Yung character ko. Huwag ka naman assuming na yung character. Hindi, meron po siya. Pero syempre, hindi na pinakita dito kasi yung episode po ni Coco, may love story na. So, more gusto lang ipakita dito na mas family po to. Pero syempre, meron yun. Sa gwapo ba naman yun? Kita yung picture. Siyempre ako natatanong kay Direk, sobrang ganda ng episode. The first part was wow, Thank you. congratulations. How was it doing a controversial story, a big casting crew like this? Buhay ka pa ba? Sobrang siyempre, lahat kami, buong staff, buong cast, buong crew, gusto namin mount na sa tama, kung ano talaga yung tamang nangyari. Kaya napakadaming diskusyon, daming diskusyon sa set. Pero hindi naman mabigat, kasi lahat kami, gusto namin ilapis sa pinakatotoo. Yun. Kahit ikaw ko, yung pag-ibig niya sa kanyang mahal, talaga pinakita natin, marami naramdaman siguro naman hindi sana po. So, gano'n hindi kayo talaga nag-uwi or parang meron nakaano sa inyo na hindi nyo dapat gawin. Hindi naman po, may mga bagay na hindi dapat talakayin kasi nga di ba ongoing yung hearing ngayon. So, dapat igalang natin yun, igalang natin ang batas. Sumunod tayo muna, tingnan muna natin kung saan papunta yung kaso. Para lang sa amin, i-share lang yung mga tao, yung mga mismong staff. Hindi naman namin tatalakayin kung ano yung kaso eh. Diba? Ang tatalakayin naman po ng MMK yung tao, yung buhay na magbigay. Di po ba? Yun po ang importante. Kasi lahat po tayo, alam natin kung ano nangyayari sa kaso. Okay. More questions? Interesting ang lahat ng at least we're so happy that our director is here this afternoon. Okay. Si Ray, masiguro ka sa question. Ray ng ABS-CBNews.com. Ray, you have a question? Hi. Hi. Ay po. Kasi si Coco sinabi niya last press conference na gusto niya na parang gusto niya rin maging sundalo. Pero after the taping, parang nagbago yung paningin mo sa mga sa ating mga policemen. Ikaw ba, naisip mo when you were young, gusto mo rin maging tagapagtanggol? Kasasabi lang yan. Wala pa. Okay, uulitin natin. Hindi Hindi, ako. gusto mo bang maging police? Opo. Police, sundalo, gusto ko po talaga. And yun nga, ngayon ko lang nalaman na may SAF. Kasi dahil doon sa nangyari sa Mama Sapano, may ganun pala. So kung may pipiliin ako, syempre nandun ako sa malapit sa akin. Gusto ko maging SAF. Pahabol na din. Ano yung realization, ang pinakamatinding realization mo matapos mo tanggawin? Yun, Well po, yun nga, sinabi ko kanina, napakaswerte ko kasi binubuhay ko yung pamilya ko na hindi nalalagay sa panganib yung buhay ko. And hindi sila yung nag-aalala ng gaya ng pag-aalala ng pamilya ng mga SAF commandos. And napakaswerte ko po talaga. Sa iba ng konti rin naman yung sabi niya. Ay, pareho. So, naging dream mo pala. Ako naging dream ko maging pilot. Nung bata ako, hindi naman natuloy. Okay, more questions for our director and our lead actor, please. Tito Joe, you wanna ask a question for si Christoph. Hi, Christoph. You have something to ask? Kaya you have your mic beside you. You're on, Christoph. My question is for EJ. EJ, how did you evolve as an actor after doing this episode of MMK? Paano ka lumalim as Ilang an days actor? mo to Chino? 5 years. Wow. And how's it working with your co-actors here in the episode? Una, kasi
Si Coco. Si Coco Siyempre, alam naman natin lahat, pag sinabing actor, Coco Martin yan. Diba? Ganun agad tayo dito sa ABS eh. Si Coco, hindi kami nauubusan ng pinag-uusapan eh. Kung kasama kami sa tent, kwentuhan lang kami ng kwentuhan, tawanan kami ng tawanan. And si Coco yung artistang tipong hindi niya kailangang sabihin, hindi niya kailangan turuan. Tawag niya sa akin, Pops. Pops, hindi niya kailangan... Bakit, Pops? Ganun. Pops. Hindi niya kailangan kasing sabihin na, ito gawin mo, ganito ginawa ko. Ako kasi immersion pa lang, pinagmamasdan ko na siya, nag-observe ako sa kanya. Ang dami mo nang matututunan eh. Tinitingnan ko lang siya, kung paano siya. Parang, ay, ganito pala si Coco. Kaya pala, ganun siya. Napakaseryoso niyang actor. And si Angel naman, hindi ko siya, wala kami eksena together. Pero, nung first day namin, alam mo, ni Tita Roda, nung pagdating ni Angel, hindi kami nakakilala talaga. Na-introduce. Oo, na-introduce. Pero, nung pagdating niya, nasa malayo ako, tapos nakashade siya. So sabi niya, good luck ha, lumano sa akin. Tapos hindi ko alam, sa akin nakatingin. So sabi ko, para sa akin po. Ay, si Luis, hindi. Siyempre sabi ko, ay, pinakasikat na artista sa ABS to, ganun no. Good luck and congrats, sabi niya sa akin. And yun, siyempre ako, bilang artista, kinilig ako and masaya ako. Parang, wow, Angel Locsin, ginanon niya ako. And napaka-humble niya, napaka-bait din. Ang dami niya pinapakain sa set. Natalbuhan ako, nagpalitsyon ako siya, sobrang nagpapakain sa set. Yun naman, yung lumalim yung pagiging actor ko. Kasi palagi naman ganun eh. Every time may ginagawa ko, sinisigurado ko na lagi ako may natututunan. Hindi lang sa co-actors ko, sa director ko, and sa sobrang bigat ng mga eksena ko. And first time kong mag-immersion, kailangan gawin namin talaga immersion. Yung natutunan ko, dapat pala, lagi mong gawin yun, immersion. Every time na magagawin ng project, may immersion na magagawa. Kasi nung ginawa ko yung immersion, ang bilis eh, suwabe eh. Nandun na agad yung character eh. Pagpunta ko sa set, pulis na ako. Tapos sumisegue pa ako ng Passion de Amor. Ubad-ubad ka. Oo. Yun nga eh, magkaiba yung character kasi sa Passion de Amor. Mapusok, puro. Oo nga, topless, gano'n. So pag galing, isipin mo, sila eh, magkaiba, kabalik na rin yung mga characters. Tapos pag galing ko sa TV ng MMK, tutulog lang ako ng konti, tapos ito na, Passion de Amor na. Mararamdaman ko na yung character ko sa Passion de Amor pag sinuot ko na yung hikaw ko. May sinusunod akong hikaw, ay ito na. Ito na yung character ko. Tapos balik na naman. Landi na harot-harot lang. Landi na with elementar na. Tapos, yun, sa MMK, pulis na naman ako. So may challenge talagang binigay sa'yo itong MMK? Sobrang challenge. Hirap. Sobrang okay naman po talaga si EJ. Sobrang okay. Ayan. Thank you, EJ. Direk, is this your biggest, would you say, the biggest challenge, biggest achievement mo as a TV director? If you, kung aaminin mo. Kasi sobrang feel like I was watching sa pelikula to. Opo naman. Ito lang ang pinakamalaki. Opo. Pagkatapos ng Yolanda, yes. Oh yeah, he's the same director ng Yolanda. EJ, din yun. Wow, suki ka pala ng Direk Gabby! Wow, okay. Thanks, Direk. Okay, more questions from our friends sa media, bloggers. Hi! Andrew, EJ, and Dito. Okay. Go ahead, can you the mic, please? Yes, for the director, kay Direk Gary, napansin ko lang kasi napanood ko yung first episode, may kaibahan ba sa, you've directed MMK before din po, di ba? May kaibahan po ba sa treatment itong Fallen 44? Kasi parang napansin ko medyo silent yung treatment, parang more on conversation.